Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi pinayagan ng ama ni Trina ang plano nito na ipalaglag ang pinagbubuntis niya. Pinagsabihan ng matanda ang anak, pero muntik nang hindi pakinggan ni Trina ang sinasabi ng ama niya. Samantala, nagtiyaga si Maya sa pag-aaral sa araw at pagtatrabaho sa gabi para matapos lang niya ang huling semestre sa kurso niya. Naawa naman ang sakiting ina sa kanyang anak. Samantala, kahit masakit pa ang loob ni Randy dahil sa pag-iwan at paghihiwalay nila ng nobya niya, ganun din ang pagpikot sa kanya ni Trina. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Matuturuan ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Ang ibig mong sabihin, iinom na naman tayo dito? Ikaw, kung gusto mo akong samahan. Kung hindi, pwede naman na iwan mo na ako. Pare, huwag mo sanang sirain ang buhay mo dahil lang sa nangyari. Siguro hindi pa dumadating ang nababagay sa'yo na pag-ibig. Hindi ko alam. Pero para akong naisumpa sa ngalan ng pag-ibig. Ano? Ay, gusto kong atrasado ako ng konti na umuwi para nakatulog na si Trina o kaya'y nalasing. Paano yung pinagbubuntis niya? Mali yan. Di ba masama sa buntis ang uminom ng alak? Lalo na ang paninigarilyo. Problema na ni Trina yan. Wala akong pakialam. Pero yung ipapanganak niya ang kawawa, baka magkaroon ng diferensya ang bata. Bahala na ang ama niya. Pagsabihan niya ang kanyang anak. Ay, ano ba naman ang babaeng yun? Sobra na pasaway. Kinausap ako ng papa niya. Humingi ng paumanhin. Dahil malaki rin ang kasalanan sa akin. Dahil hindi niya ako pinakinggan noon. Siguro, nabigla siya. Siyempre, may nangyari sa inyo ng anak niya. Pero hindi ako ang ama. Naglilihin na siya noon. Sige, wala na tayong magagawa, partner. Kaya kung mahina siguro ang loob ko, baka nabaliw na ako.
Alam ko naman na matapang ka at kaya mo yan. Oo nga pala. Pupunta tayo doon sa tambayan natin pag off natin. Bakit na naman? Gusto kong makilala ng husto ang isang waitress doon. Yung nagngangalang Maya. Ano? Oh, wag mong sabihin na hindi ka humanga sa kagandahan niya. Ay, papasok ka ba sa trabaho mo, anak? Opo, inay. Kaya maaga tayong magapunan. Ay, mag-iingat ka, ha? Opo, inay. Uminom kayo ng gamot ninyo bago ako papasok. Oo, Magtiis muna kayo na iiwan ko dito sa bahay, inay. huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw ang dapat mag-ingat. Opo, inay. Huwag din kayong mag-alala sa akin. Naging mabuti ka sa pakikisama mo sa trabaho mo, lalo na sa mga customer ninyo. At huwag mo silang pakitaan ng masama para hindi ka nila bastusin. Subukan nila. Ay, babae ka. Anong kakayanan mo sa kanila? Mga lalaki sila. Kaya mag-ingat ka, anak. Dahil maraming mga kalukuhan ngayon. Oo nga po, inay. Lalo na yung sinasabi nila na drug addict. Ay, naku Diyos ko, ilayo mo ang aking anak sa mga taong ganoon. Inay, Nakakatindig balahibo ang mga ibinabalita na ginagahasa raw dyan at pinapatay pa. Wala pa yung live singer nila. Mamaya pa raw, mga 9:00. Hindi problema yan. Wala pa raw si Maya. Sabi ng kasama niya. Talaga naman humanga ka sa kanya. Oo nga. Pero ikaw, Medyo lang. Pero kung kursunada mo, ikaw na lang. Mahirap naman pag mag-rival pa tayo. walang problema. Mas priority ka. Ano? hello, sir. Hello. Ay, Ano po ang order ninyo, sir? Bigyan mo kami ng isang order na sisig at 4 na serbesa. Sige po, sir. Ilang taon ka na pala, Maya? Mag-23 na ako, sir. Pwede ka bang makausap mamaya? Ay, sorry, sir. Hindi pwede na makitable kami sa mga customer. Ganun ba? Lalo na kung maraming customer. Okay, no problem. Sige, sir. Kunin ko lang yung order ninyo at hintayin ninyo sandali ang pulutan ninyo. Sige Okay. po. Sandali lang, sir. Uy, sobra naman yan. Sinundan mo talaga ng tingin. Baka hiwalayan ko na si Shane pag ganito. Ano? Luko. Girl, I need you. I need your love. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog. Hindi maganda sa iyo ang magpuyat. Bakit ba? Masyado kang nag-aalala sa akin, Papa. Yang pinagbubuntis mo ang iniisip ko. Gusto mo bang may lumabas na problema? Ano na naman? Ay nako. Talaga bang hindi ka na magbabago, anak? Nabubuwis lang ako. Ang sarili mo ang dapat mong kabisitan.
Hindi yung kung sino-sino na lang dyan na wala namang alam sa pinagbubuntis mo. Wala kang dapat sisisihin dahil ikaw lang ang gumawa niyan. Talagang visit, ha? Dumadagdag pa ang ranti na yon. Gabi na, wala pa siya. Nakainom na naman siguro. Kaya kahit kausapin, hindi niya ako kakausapin. Paanong may gana siyang kausapin ka? Puro sigaw. At mali ang mga sinasabi mo sa kanya. Papa, Kung sana ay asikasuhin mo siya tuwing darating at tanungin kung kumain na ba at ipaghain mo o kaya'y pagbihisan mo. Dahil alam mo naman ang trabaho niya. bakit? Katulong niya ba ako? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay maging concern ka sa kanya. Pakinggan mo ang mga payo ko sa iyo. Kung gusto mo na maging maganda ang buhay mo, Trina, isipin mo ang karangalan ng ating pamilya. Gusto ko na malaman ng tao, lalo na yung mga nakakakilala sa atin, na naghiwalay kayo ni Randy dahil hindi siya ang ama ng isisilang mo. Ano? Hindi. Ayaw kong mapahiya. Baka maging dahilan pa ng ikamatay ko. Tapos na ang live performance ng singer nila, partner. O, paano na? Ikaw, kung gusto mo na, nauwi tayo. Hindi ba natin kakausapin si Maya? Gusto ko na marami pa sana akong malaman tungkol sa kanya. Ano? Para sa'yo, partner. Bakit naman para sa akin? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala sa akin. Dahil may girlfriend na ako, si Shane. Pero ikaw, ay wala pang live life, ano? Talagang ikaw, oo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Sige, mag-order pa ako ng isang round. At kausapin ko lang si Maya doon sa counter. Sorry, sir. Hindi pwede na pasyalan ninyo ako dun sa bahay namin. Dahil Dahil ano? May magagalit ba? O may magbabawal? wala po, sir. Pero wala ako sa araw kung minsan. Ay, paanong wala ka? Ang alam ko ay natutulog ka sa araw. Gaon noon na nga. Pero pag may pasok, pumapasok ako sa paaralan. At saka natutulog ako pag uwi ko. Ganun ba? Working student ka. Opo, sir. Kaya sorry, hindi ko kayo maharap kung papasyal kayo sa bahay namin. At kung mamamasyal kayo, yung nataon na day off ko. Isang working student si Maya? Wow. At naging interesado ako sa kanya. Pero hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Bakit na naman para sa akin? Yun na nga. Partner, baka malampasan mo ang bahay namin. Ay, oo nga, no? Ay, nakarating na pala tayo sa lugar ninyo. Akala ko hating gabi ka na naman darating. Ay, nag-relax lang kami sa restawar. Kumain ka na. Ipagkakain kita. Nabusog na ako sa pulutan. Okay. Magtimpla na lang ako ng kape mo. Sige. Pagkatapos, mag-shower ako. Saka na matutulog. Sandali lang. Ano bang nangyayari sa kanya? Parang himala. Iho, nandito ka na pala. Ay, opo, papa.
kararating ko lang. Nag-relax lang kami ng konti ni Ago sa aming tambayan o tambayan namin. Okay, walang problema dyan. So far, mabuti naman. Ang totoo, may na-close na naman akong isang project. Isang duplex sa isang subdivision ang gagawin namin. Ito na ang kape mo. Ah, okay. Thank you. Nandito rin pala kayo, Papa. Magtitimpla rin ako ng kape ninyo. Oh, sige, Iha. Sige nga, dahil lumabas ako para magkape. Sandali lang, Papa. Just a minute. Girl, I need you. I need your love. Pumunta na si Trina sa kwarto niya dahil hindi siya pwedeng magpuyat. Kaya kailangang matulog na siya at malaki na ang tiyan niya. Opo nga. Kahit ako, pag naubos ko itong kape, papasok na rin ako sa kwarto ko, iho. Papa, naninibago ako. O kaya, himala. Alam ko na ang ibig mong sabihin, iho. Nakapagtataka. Hindi siya nagalit o sumigaw na sumalubong sa akin si Trina. Kinausap ko siyang mabuti, iho. At salamat kung sa unang pagkakataon ay pinakinggan niya ako. Hindi mawala sa isipan ko si Maya. Naakit na kaya ako sa kanya. At si Trina. Hindi ko maintindihan ang ipinapakita niyang kabutihan. Pinagsabihan daw ni Papa. Ay, naninibago ako sa ganito. Maganda si Trina. Wala akong masabi. Kundi ang panluloko niyang sa akin. Kasal kami. Pero, against my will, nakasal. Walang pag-ibig na magpapatibay sa amin. Paano na yan? Baka naman kung nagbago siya Sinabi ng kanyang ama, pinagsabihan daw niya ang anak niya. O di mabuti naman kung ganon. Pero hindi basta may lapit ang damdamin ko sa kanya. Dahil nagmumulto pa rin ang panluloko niya sa akin. Kahit humingi siya ng kapatawaran sa'yo at magbabago na siya. Hindi ko masagot yan. Hindi naman mahirap na mahalin si Trina. Pero baka nagmamahal na rin siya sa'yo. Hindi ko alam. Pero may problema, partner. Ano yan? Nagsimula na rin na madama ko na nagmamahal ako kay Maya. Ano? Hindi ko maintindihan ang nadarama ko, partner. Iyan ang problema. Kasal kayo ni Trina. Kahit walang pag-ibig na nagbibigkis sa inyong dalawa. Pero nagsimula na rin na magbago siya. Ay ngayon, nakaramdam ka naman ng pag-ibig kay Maya. Oo nga. Sino sa dalawa ang pipiliin mo, partner? Naniniwala ako na lumambot ang puso niya
kung itutuloy mo ang sinimulan mo, iha. Papa, Kaya gawin mo, iha. At magpatulong ka rin para mapag-aralan mo ang magluto. sige, subukan ko, Papa. Gaya ng sinabi ko, may pupuntahan din yan. At maantig mo din ang loob niya sa ginagawa mo para sa kanya. Ay, At una sa lahat ay kausapin mo at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. opo, Papa. Gagawin ko. May itatanong ako sa iyo, iha. Ano po yun? May nararamdaman ka na ba sa kanya o wala pa? Hindi mahirap mahalin ang gaya ni Randy, Papa. Naiintindihan ko na. Pero, mabigat ang kasalanan ko sa kanya. Alam ko. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag mo siyang sigawan. Kung ano man ang ipakita mo sa kanya, mas ipakita mo yung mas maganda. Sige po, Papa. Ang isipin mo ay para dyan sa pinagbubuntis mo. Ang sinasabi ko, walang kasalanan ng bata at karapatan niya na makita ang liwanag. Ay, paminsan-minsan na lang ang upo ko. Oh, hindi ka ba papasok sa trabaho mo, anak? Hindi po, inay. Dahil final exam na po namin. Pero nagpaalam ako sa boss ko. Mabuti naman kung pinagbigyan ka. Sinabi ko na final exam namin, inay. Ay, mabait ang boss mo kung ganyan. Opo, inay. Wala po akong masasabi kay Boss Marlin. Nakakaintindi. Iilan lang ang ganyan. Ang totoo, siya ang nagpapalakas ng loob ko, inay. Pinupuri niya ako dahil sa tiyaga ko na mag-aral. Ay, mabuti naman. Sinabi niya sa akin, kung may pagkakataon na umasenso, ay gawin ko. At isa ang pag-aaral ko na pagkukunan ko para gumanda ang buhay ko, inay. Akala ko kung uuwi na tayo, partner. Di ba? Daan muna tayo sa tambayan natin. Wow! Ikaw na ang nag-aaya ngayon, ah. Iwan ko ba? Bakit ganito? Ang ano? Alam ko na tatawanan mo ako. Pero gusto ko makita si Maya. Sinasabi ko na nga ba eh. O sige na, sasamahan na kita, partner. At good luck. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Maturuan ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Litiasto Delio Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. No one can take your place. Deep within, forever in my heart.